Good morning mga kababayan once again. Ito po si The Wonder sa Philippines. Ang pinakamaingay, pinakamalupit na komentarista sa balat ng YouTuber. Grabe, itong ating bibigyan ng reaction mga kababayan. Pagkatapos po na maproklama bilang bagong senador, itong si kapatid na Rodante Marcoleta ay merong pasabog na kinagulat ng buong mundo. Mga kababayan, ating pakinggan. Grabe ito. Napipinto pang mapili na maging Senate President. Mga kababayan, matindi. At isa dito, ang kanyang katunggali, si Tito Soto, na matagal na umanong nagseserbisyo sa bayan. Halos 2 dekada na mga kababayan. Talagang meron na daw tumawag sa kanya ng mga kapwa senador na tinutulak siyang maging Pangulo ng Senado. Pero sabi naman sa kabila, Rodante Marcoleta, dahil isang abogado ito at sanay nang gumawa ng batas at nakakaintindi kaysa sa isang artista. Yun ang sinabi ng mga tao, mga kababayan, na pumipili kung sino talaga ang karapat-dapat. Ngayon mga kababayan, bago natin pag-usapan yan, bigyan po natin itong reaksyon ni Senador Marcoleta na nagpasabog mga kababayan, na umapoy at umalingaw-ngaw sa buong mundo. Grabe mga kababayan, pati mga kababayan natin sa abroad, gulat na gulat sa kanyang pasabog. Ano kaya ito? Mga mahal na mga kababayan at mga kapatid, magugulat talaga kayo dito mga kababayan. At pati yung mga kupal at mga bangag na vloggers, gulat na rin mga kababayan. Ito na po. Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo dyan, kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. Tuwing kasama natin ngayon si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag-upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babanggain natin dyan. Ngunit alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung pag makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Ayan mga kababayan, grabe ang pasabog ni Senador Marcoleta. Ang kanyang unang gagawin, mapababa itong usapin sa paggamit ng enerhiya. Siya na rin ang nagsabi mga kababayan at mga mahal na kapatid na mahirap itong gawin dahil marami siyang babanggain na mga negosyante. Grabe ito mga kababayan, itong babanggain niya. Talagang mahirap ito, pero sabi niya merong pamamaraan para magawa ito. Dadaanin niya po ito sa legal mga kababayan. At sabi din niya, papayag din ang kanyang mga kasama sa Senado na kailangan magawa ito. Dahil na nga po itong nangyayaring mga kahirapan sa ating bansa na talagang napakahirap na po ng ating pamumuhay. Kung hindi ka talaga magsisikap, kakainin mo burak na lang at talagang marigmig na bigas
mga kababayan. Kaya itong si Congressman Marcoleta, go, go, go! Go, go, go! Marcoleta, Marcoleta, may pag-asa! Ganon mga kababayan. Talagang ito ang kanyang pangako. Yung kukonsumo ng 2,000 pababa ay malilibre na mga kababayan. Talagang mahirap itong gawin. Pero sabi niya talaga, dadaanin natin ito sa legal na paraan. Sasang-ayon ang ating mga kasama dyan. Dahil meron siyang alam sa batas na pag nangyari ito, mga kababayan, talagang ikaw na, Caro Dante Marcoleta. Talagang pag magawa mo yan, isa kang tunay na dakila. Dala mo ang tunay na aral ng mga hinirang. Talagang matindi ito mga kababayan, dahil alam natin si Congressman Marcoleta na naging senador na nanalo na bilang landslide mga kababayan. Ang kanyang mga kritiko at mga sumisira dito talagang napahiya, dahil si Congressman Marcoleta ay isang Iglesia ni Cristo, talagang bat-bat ito ng paninira ng mga detractors. Pero anong nangyari mga kababayan? Napahiya sila. Kahit anong gawin ng mga kupal na vloggers na mga bangag na kung ano-anong paninira, napahiya sila mga kababayan. Napahiya talaga sila ng bonggang-bongga. Nabengbang sila ng katangahan at kakupalan. Pinahiya sila talaga. Minaliit nila si Congressman Marcoleta. Pero nanindigan at dala ang katwiran. Dahil isa itong hinirang mga kababayan. Dala niya ang tunay na doktrina na nasa Biblia. Alam niyo nang ibig kong sabihin. Ang kauna-unahan na kapatid na sumali sa politika, na sinang-ayunan ng pamamahala, talagang kinasihan ito ng Panginoong Diyos mga kababayan. Kaya mabuhay ka Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na. 3 po ang pumasok sa Duterte na tinatawag na Big 3. Si Bongo, General Bato, at Senator Marcoleta. Yan yung mga Big 3 mga kababayan. At hindi pinalad yung 7 or 5 na kasama ng Duterte. 7 pala, ibig sabihin. At ang dinala ng Iglesia ni Cristo na pinagkaisahan mga kababayan ay 8. Pumasok lahat ito mga kababayan. Ang hindi lang pinalad si Bong Revilla. Yan po ang nangyari mga kababayan. Kaya Congressman Marcoleta na ngayon ay senador na, congrats sa iyo sa iyong bagong trabaho. Sana din ay isa ka sa mapili bilang Senate President. Kasi nababalita mga kababayan na si Chis Escudero na Senate President ay mag-out na itong 28 Congress mga kababayan. At ang pinagpipilian ay si Tito Soto na matagal nang nanunungkulan, halos 2 dekada na mga kababayan. At ang pinagpipilian nga is itong si Caro Dante. Kaya para sa inyo mga kababayan, sino ang karapat-dapat? Isang abogado o isang artista? Mga kababayan, isang nakakaalam ng batas o isang veterano na senado? Yan ang pag-uusapan natin. I-comment nyo kung ano ang masasabi nyo. Ituloy pa natin itong sinabi ni Congressman Marcoleta na ginulat ang buong mundo mga kababayan. Pati si Tatay Digong napalundag sa tuwa nung marinig niya ito. Pati si Bibi Sara napa-amen talaga ng bonggang-bongga mga kababayan. Kaya ito na po. Pangkabuhayan ng bansa.
bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain, talagang hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon. Tulungan, hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talagang sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabihin natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman nakalaan na maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali magkaintindihan kami. Ayun. Siguro one last point po, Senator Marcoleta, bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pagunlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang hihigit pa rito Sa dami ng problemang ito, kapag hindi natin ito in-address, at paano natin na-addressin kung paragi na lang na ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Ayan mga kababayan, ito nga si Congressman Marcoleta na senador na, ang kanyang layunin, siya ang maging tulay ng kapayapaan at iwasan ang bangayan, iwasan ng paninira. Yun ang kanyang sinabi mga kababayan. Kaya, anong masasabi nyo po mga kababayan? Itong sinabi ni Congressman Marcoleta, hindi ako makamove on dito sa congressman. Senador na pala mga kababayan. Matindi talaga. Hindi natin sukat akalain na mananalo ito mga kababayan. Talagang todo pasalamat po siya sa mga kababayan natin na talagang ipinanalo po siya mga kababayan. Ganon din sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Na talagang sila po talaga ang malaking tulong na may panalo ito. Pati mga kababayan natin na gusto talagang iboto si Senador Marcoleta. Yan po ang kanyang hiling. Siya ang maging tulay ng kapayapaan at maging tulay para maahon ang mga kababayan natin sa kahirapan. Kaya abangan natin ang kanyang mga gagawin ng mga batas. Yung tungkol sa enerhiya,
alam natin, ito ay inaabangan ng mga kababayan natin at yung mga bangag na vlogger. Ito na naman yung sinasabi nila, makakaya kaya ni Rodante Marcoleta na gawin ito? Na baka naman parang BBM lang yan. Na yung bigas na 20 pesos, puro budol-budol lang. Yan ang sinasabi nila. Kaya, abangan nyo ito, mga kababayan, kasi hindi naman kagaya ng iba ito si Senador Marcoleta na puro pangako lang. Kaya abang-abang po tayo. Once again, ito po ang ating matinding reaction ngayon. Ako po, si The Wonder sa Philippines, ang pinakamalupit at pinakamaingay na komentarista sa balat ng YouTuber. Isang like po, isang share, at isang subscribe. Kaya sabay-sabay po tayong isigaw, mga kababayan. Go, go, go! Go, go, go! Rodante Marcoleta! May pag-asa. Ganon!